blessings will overflow. Alam niyo guys, sa totoong buhay, okay mga You have to mingle and get along with successful Hindi mali yung people. negosyo, mali ka lang na may-ari doon sa negosyo mo kasi complacent ka. Maiksi ang kumot, matutong mamaluktot. Ibig sabihin, kapag kakukonti ang pera, matutong magtipid. Kapag maliit ang kinikita, yun pala ang ibig sabihin yan. Pag maliit ang kinikita, matutong magtipid. Pag maiksi ang kumot, matutong mamaluktot. Well, sa palagay ko po, okay naman yung kasabihan na yan, no? Kasi tinuturuan tayo niya na mag-save tayo, mag-impok tayo ng pera. Pero para sa akin, bakit ka magtsatsaga sa maiksing kumot? Para sa akin, ang katwiran ko naman, pag maiksi ang kumot, bumili ka ng bago. Anong ibig sabihin ko dyan? Ang ibig kong sabihin dyan is, instead na pagkasyahin mo yung lifestyle mo sa kinikita mo, why not palakihin mo yung income mo hanggang sa makuha mo yung desired na lifestyle na gusto mong mangyari sa buhay mo? Because life is actually too short. Maiksi lang ang buhay. Ang buhay kailangan ay enjoy natin. Ang buhay kailangan masaya. Ang buhay is kailangan fulfilled tayo. Ang buhay ay dapat punong-puno ng blessing. And yet, until right now, hindi mo pa rin nakukuha yung mga gusto mong makuha sa buhay mo. Hindi mo pa rin nagagawa yung mga gusto mong gawin sa buhay mo. Kasi nga, pag maiksi ang kumot, matutong mamaluktot. Being an entrepreneur, saving money is your last priority. Ulitin ko po being an entrepreneur, saving money is the last of your priority. Bakit ko po nasabi yan? Bilang isang negosyante, dapat naiintindihan po natin yung tinatawag natin na cash flow. Being an entrepreneur, importante po ang cash flow. Ibig sabihin, umiikot po ang pera. Fiat money is designed to circulate. Kailangan napapalaki natin yan. And once na napapaikot natin yan, dapat yan sa pag-ikot niyan, lumalaki yung cash flow. Ano ang nagkikreate ng cash flow? Business. Yan po ang nagkikreate ng cash flow, yung negosyo. So, ibig sabihin, being an entrepreneur, learn how to invest on your business. Learn how to expand. Learn how to scale up. Learn how to market more your brand, your products, your establishment. Kailangan matutunan natin, we have to invest it. Yung iba kasing negosyante, pag kumita, tinitipid, nag-iipon sila. Pag kumita, tinitipid, nag-iipon sila. Once na nakaipon ka, invest, di ba? Mag-invest ka ulit. Sir Raymond, pag nakaipon ba ang isang negosyante, saan niya ba magandang i-invest yung negosyo niya? Di ibig sabihin, yung negosyo mong nag-i-exist na nagbigay sa'yo nung savings na yun, doon ka ulit mag-invest. Ang mahirap kasi sa iba, masyadong malikot ang utak. Ibig sabihin, nakaipon na ng pera, anong ginagawa? Nag-i-invest pa ng ibang negosyo. Itong negosyo na to, kumikita na to, nagje-generate na ng pera sa'yo. Why not? Mag-focus ka dyan at i-scale up mo yung negosyo na yan. Magdagdag ka ng branch, invest on marketing, invest on branding, and etc. Ito yung mali sa maraming tao. Binibigyan nila ng limitasyon yung mga prayer nila. Pag humihiling sila sa Diyos, ang lagi nilang pinapanalangin, sana makakain kami 3 beses isang araw. Kaya maraming tao walang midnight snack at walang merienda. Kasi ang hiniling mo lang sa Diyos is yung makakain ka lang ng 3 beses isang araw. Maraming tao nagpe-pray, sana makaraos kami sa buhay. Kaya hindi ka pinapayaman ng Diyos kasi ang panalangin mo hanggang sa makaraos ka lang. Napakabait ng Diyos, ibibigay niya sa'yo lahat. Ang problema, yung sinasalita mo at yung nire-request mo at yung hinihiling mo is yun lang. Kaya ibibigay niya sa'yo kung ano ang hiniling mo. Maraming taong gusto nila magkaroon ako ng simpleng sasakyan. Kaya hanggang ngayon, hindi ka makabili ng brand yung sasakyan. Kasi ang hiniling mo sa Diyos is simpleng sasakyan. Kung naniniwala ka na makapangyarihan ng Diyos sa taas at kaya niyang gawin lahat, bakit hindi niya kayang gawin sa'yo? Tama? So dapat nandun yung faith natin, yung belief level natin, dapat nandun sagad yan. Kumbaga, it is already given. Have faith. It is already given. Diba? Huwag kang mapipressure. Sunod ka lang sa agos ng buhay, gawin mong lahat. Magsumikap ka, magsumipag ka, magstay healthy ka. Hindi naman kailangan ng rocket science para maging healthy tayo at humaba ang buhay natin eh. Simpleng-simple lang, kumain ka ng maayos, be physically fit, mag-exercise ka, huwag masyadong ma-stress. So ganon. So kailangan naka-align po tayo sa lahat ng mga pangarap natin sa buhay natin. Kung gusto natin marating yung mga pangarap natin sa buhay natin, we really have to align ourselves. You have to have faith. You have to act aligned with your vision, with your goals, and it is already given. Mga negosyante. Ito, wag naman ho kayo masasaktan, no? Marami ho mga negosyante na nagbubukas sila ng negosyo para lang saan?
kumita araw-araw. Walang extra doon. Ito gagawin ko to kasi kikita ko dito. Ito gagawin ko to kasi ganito to. Sa una, okay yan, di ba? Kasi para lang mairaos mo at least kumikita. Pero once na pumasok ka na at kumikita ka na, magkaroon ka na ng vision sa negosyo mo. Ano ba ang gusto mo mangyari dyan? Ano ba ang pwedeng ma-provide niya sa pamilya mo pagka ginalingan mo? Ano ba ang pwedeng mabago sa buhay ninyo pagka ginalingan mo? Ano ba ang pwedeng ma-establish mo pag hinusayan mo? Maybe the reason why hindi pa tayo ganun ka-successful sa ginagawa natin kasi tayo yung tipo ng tao na mairaos lang. Tayo yung tipo ng tao na okay na yan. Tayo yung tipo ng tao pwede na yan. Tayo yung tipo ng tao na okay na ako sa ganito. If you want to become successful in life, you have to pursue excellence. Do not choose to become average, di ba? Na average lang tayo. Walang sense of accomplishment pagka average ka lang ang gusto mo lagi. Average lang ang buhay mo. Average lang yung state of being mo. Okay lang kami ng asawa ko. Normal lang kami, di ba? Physical ko, okay naman. Humihinga naman, di ba? Kailangan kung may gusto tayong gawin sa buhay natin, gawin natin, galingan na natin. Dapat sa ginagawa mo, sa craft mo, galingan mo, pag-usayan mo, pag-isipan mo. Hindi po pwedeng yung mairaos mo lang. Hindi po pwedeng yung pwede na to. Hindi po pwedeng yung okay na sa akin to. Hindi po pwede yung ganito lang to. Hindi po pwedeng ganun eh. Kailangan talaga, if you want to become successful in life sa kahit anong gagawin mo, not just financial maybe it be spiritual, maybe it is physical, gusto mo maging healthy, maybe about naman sa emotional natin o sa relational natin sa mga mahal natin sa buhay, gusto natin maging excellent father, maging excellent mother, maging excellent brother, di ba? Pwede. Kumbaga, dapat talaga always aim for excellence. So always aim for excellence. Be excellent at all times. Ako naniniwala na hindi tayo dapat forever nagtitiis sa buhay. If tama yung ginawa natin, tama yung mga naging desisyon natin ngayon sa buhay natin, balang araw aanihin natin yung mga tamang desisyon na yan and we will have a very comfortable and happy life. So hindi totoo na pag maiksi ang kumot, matutong mamaloktot. Hindi. There will come a time na kailangan mo talagang bumili, kaya mo nang bumili ng mas malaking kumot at mas malaking kumot at mas malaking kumot. We have to live a comfortable and abundant life. So ibig sabihin, from this day on, kung may pera kang hawak at yung pera na hawak mo, isip ka ng idea, paano ko kaya i-grow ito ng 10%? Doon lang muna, let's start from there. Bili ako ng second hand na item, ibenta ko sa marketplace, tumubo ako ng 10%. It's good. Mas okay yan kaysa nilalagay mo sa bangko. Bumili ako ng isang ganito na mga item, halimbawa, nag-reseller ako ng ganito, potential na income is 20%, mabilis siyang ibenta, fast-moving na product siya. Do it! Yung iba kasi, takot mag-take ng risk pag mamumuhunan. Pero pagka gagastos, ang bilis-bilis magdesisyon. Yun ang mali sa maraming tao. Yung iba, nagtitipid, nag-iipon para saan? Makabili ng bagong sapatos, bagong damit, bagong kung ano-ano man, bagong cellphone. Magiging masaya ka lang at magiging kontento ka kung yung mga bagay na binibili mo at bibilin mo na gusto ng puso mo is sobra kumpara doon sa kinikita mo. There will come a time na mabibili mo na yung mga bagay na gusto mo nang hindi ka na tumitingin sa presyo. There will come a time na kakain ka sa restaurant na sa kaliwa ka na lang titingin, hindi ka na titingin sa kanan ng menu. There will come a time na pagpupunta ka sa mall, kung ano na lang yung gusto mong damit, bubunutin mo na lang at ibibigay mo na lang sa counter kasi wala ka nang pakialam sa presyo. Kasi narating mo na eh. Kumbaga natuto ka eh. Natuto ka sa buhay, kumikita ka ng mas maayos, mas malaki yung kumot mo. So, tandaan po natin, once we have money, invest it. Hayaan natin kumita. Take the risk. Kailangan kumita. May opportunity, nakita mo maganda, pag-aralan mo muna bago ka magdesisyon. Pag nakita mo, in all angles, bagay sa'yo, pwede mong gawin, pwede mo pagkakitaan, do it. Kaysa i-save mo sa sa bangko yan, di ba? For us to be mentally, physically, and emotionally prepared, number one, you have to be aware, you have to be informed, you have to be knowledgeable para hindi tayo maratel physically, mentally, and emotionally. Second, na kailangan po nating matutunan is dapat meron tayong grupo. May community tayo na pwede tayong pagsabihan, pwede nating ilabas, pwede nating i-brought up, pwede tayong humingi ng payo, pwede tayong humingi ng solusyon. Number three, na kailangan yung gawin is ngayon po yung tamang panahon para maghigpit po kayo ng bulsa. Wala mo nang gagastos. Magtipid, magkuripot,
mag-ipon. Huwag muna kayong kukuha ng pera sa negosyo nyo at ibibili nyo na lang ng kung ano. Hindi rin po tama na sa sitwasyon, sa panahon natin ngayon, yung tinatawag natin na aggressive investment. Hindi po pwede ngayon panahon yan. May panahon po dyan. Bibigyan ko po kayo ng signal. When time comes na gusto mo na maging aggressive talaga, yung tipong 10 store bubuksan mo sabay-sabay, ay hindi ho yung panahon. Unti-unti. Now is the perfect timing for you na maghigpit ng bulsa sa negosyo mo. I-remind ko lang po kayo lahat. Baka ho yung marami sa inyo, so much focus on marketing, so much focus on operation, so much focus on production, baka hindi na ninyo na monitor yung specific day-to-day na net profit po ng negosyo ninyo. Importante po yan. Kaya ang tao hindi nakokontent, mga negosyante. Sabihin na natin, napakagahama naman na itong mga CEO nga, billion na sila, no? Pero hanggang ngayon, grabe pa rin sila maghanap buhay. Grabe pa rin sila magnegosyo. Bakit? Kasi iniisip nila yung mga susunod na henerasyon eh. Di ba kayo nagtataka? Di ba yung mga, hindi naman sa pagkaano, yung mga naghihirap talaga sa buhay. Di ba nagsimula doon sa lolo, naghirap, sa tatay, naghirap, sa pagdating sa anak, naghirap, o yung anak no, naghirap din, o yung anak-anak no, naghirap din. Bakit? Walang pumutol eh, walang pumatid eh. Walang nag-asam na mga nanangarap na maging umasenso talaga sa buhay. Diba? Ang buhay hindi po madali. Sobrang hirap po mabuhay sa buhay. Kaya kailangan galingan natin. And we deserve better things in life. So, ngayon pa lang, di ba? Grab the opportunity. Pag may oportunidad, kunin mo. Pero bago mo kunin, pag-aralan mo muna in all angles. Kung okay ba to, kikita ba to, kung good opportunity to. If all aspect are, kumbaga, favorable sa'yo, you invest. Di ba? Invest mo yung invest ka sa negosyo. Cash flow ka, cash flow. Okay, magtitipid. Di totoo yan. Kailangan pag may naipong kayo, sufficient yung fund niyo para makapag-umpisa ng negosyo, grab a business. Thank you so much at nakasama namin kayo hanggang sa parte na to. Sana ay marami kayong natutunan, napulot, na pwede nating magamit sa pagninegosyo at sa buhay natin. Please like, follow, and subscribe for more videos. Follow lang po kayo sa RDR Business Solutions sa Facebook, sa TikTok, and sa YouTube. Para sa mga free trainings and workshop, please kindly join our exclusive community. Doon po ay nagkakandak kami ng libreng workshops and seminar para mapanood nyo po yung buong series na mga videos na kinakrap po namin na siya naman po namin ina-upload sa aming Facebook and YouTube. So ginagawa po namin yan ng live doon sa aming exclusive community. So kung hindi pa po kayo nakakapag-join, please join to that page. Maraming salamat.